Talagang panic mood na rin po itong si Toby Tiangco. Malamang sa malamang, inaambunan rin to ng malita-malitang pirag galing kay Bubuim. Kasi ganyan ho makadipinsa. O pakinggan natin yung mga pagdipinsa ni Toby Tiangco kay Bungit. Pag-upong-pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement. Nung pag-upong, noong November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera, kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan. So, ibig sabihin, ikaw, Toby Tiangco, babanat ka, kukumpisal ka halatang halata may kasalanan si BBM. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kung yun ang bungad niya kay Saldico, alam niya yung pangungurakot, paglilimas ng kabayan-bayan ni Martin Romualdez. Di ba ho? Kung paniwalaan natin si Toby Tiangco, kunyari lang. So may pananagutan. Merong command responsibility. Alam mo pala na merong mga assets, may mga air assets, may mga mansyon, maraming pera. Pero bakit hindi ka umaksyon? Pinaabot mo pa ng 3 taon para malimas. Ngayon, nagkalit-silitsi kayo dahil iyong binabanatan ninyo ngayon, itinuturo na si Bongbong Marcos ang mastermind. Yan na ho. Pag alam naman natin, pag sinabing Marcos, mga kawatan talaga mga yan History po yan. Kaya madali pong pahiran ng putik itong apelyedong Marcos. Kasi nga, alam na ng sambiyan ng Pilipino, pag sinabi mong Marcos, mga kawatan talaga yan. Sila yung nagpauso ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mula noon, magnanakaw na hanggang ngayon, magnanakaw pa rin. Kaya dali kayo dito. Kaya pag si Mirong nagsasabi ng Marcos kawatan, kahit ayaw mong paniwalaan, pero madaling paniwalaan ng taong bayan yan. Dahil alam natin, ang mga Marcos mula noon hanggang ngayon, mga magnanakaw Kaya hirap kayo ngayon magdepensa. Yan yung unang-una sinabi niya na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka-sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? Hindi daw niya dinisclose. Diba, banat ka na ng banat dati kay Martin Romualdez kay Saldico. Bakit hindi mo nilabas yan? Di ba ho? Bakit hindi mo na sinabi? Na yan ang sinabi ni Bubuim, galit na galit kay Saldico, Martin Romualdez. Ilang bang mga jet, private jet, mansion, ilang ka ba ng pera? Kasi nga, putang ina, sabit si Bongbong Marcos dyan. Kung totoo yung mga sinasabi mo, di ba kaya, gumagawa ka lang ng kwento ngayon, kasi nga, wala na, nakaladkad na talaga ang amo mo na si Bongbong Marcos. Wala nang ligtas dito, tol. May mga ebidensya si Saldico pinapakita. May ebidensya pero pilit nilang sinasabi na walang ebidensya. At ang sabi nga ni Bongbong kagabi, fake news na naman, anak ng kamote. Laging ganun ang inyong dididebate, fake news. So yun. So kaya makita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami, hindi ko sinasabi niya pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas Ako lang. Tama naman yan na talaga, Toby Tiangco. Ako naniniwala ko hindi kayang paikutin ni Saldico yung mga tumbong ng mga kongresista kung walang utos sa itaas. Hindi kayang gawin ni Saldico yung kagaya nito, paglilimas sa kaban ng bayan, pakikialam ng pundo, kung walang utos sa taas. Sino ba si Saldico? Anak ng kagwang General Appropriation Committee Chairman lang yan Bata lang yan. Kumbaga, utusan lang yan. Ang talagang may pananagutan dito at nag-uutos dyan, Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Huwag mo nang ilihis, Toby Tiangco. Yun na po yung naka-mindset ang isip ng taong bayan ngayon. Paper trail na lang ang kulang Alam mo, itong si Bongbong Marcos, yung hindi pa presidente, kulong na to. Kasama si Martin Romualdez. Kaso may immunity.
Pero ngayon, ang magagawa lamang ho ng mga supporter ni Bongbong Marcos, kagaya ito ni Toby Chanco, ita-divert ang issue, ililihis ang issue. So kailangan pipigilan natin, stop, wag natin paratingin kay kay Bongbong Marcos. So hanggang saan tayo? Dito tayo kay Martin Romualdez. Ito yung ni Toby Chanco. Hanggang Saldico at Martin Romualdez, ito yung ibaon natin. Pero kay Bongbong Marcos, wag, hindi pwede. Hanggang dyan lang. Yan ang nakikita ko dito kay Toby Chanco. Sige nga, putang ina, kirat na yung mata niya dyan. Sige, tuloy. Ang sinasagot ko nun, hindi ako kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the past. Diba? Very vocal kasi ako dyan eh. So, hindi pa rin credible yung mga sinasabi? Di ba puro sabi. Kaya nga hanggang kay, ang kausap niya si Martin di ba? So kaya nga, Mr. President, hanggang kay Martin, wala nang, wala nang duda na talagang sila ni Saldi. Okay, next. Ang hindi... Ganito na lang, Toby Chanco, bakit ayaw mo mag-imbestiga dyan? Lahat ng mga binanggit na pangalan ni Saldico ay patawag mo. Or doon sa Senate Blue Ribbon Committee, ang dami hindi lang naman si Martin Romualdez ang kausap ni Saldico, natural. Ang magiging kausap ni Saldico lagi ay si Martin Romualdez. At si Martin Romualdez, yun din yung kausap ni Bongbong Marcos. Hindi naman pwedeng didirekta ang bataan ni Martin doon kay Bongbong. Siyempre ikaw, Saldico, dito ka muna kay Martin. Pero meron din instances na nangyayari na si Saldico ay direkta talaga mismo nag-deliver doon sa bataan ni Bongbong Marcos. May mga pinangalan ng Yusik Yun yung first knowledge niya, first hand evidence talaga. Na pag tiningnan mo, ay may basihan. So ngayon, pinipilit nyo lang, puro lang sabi. Aba, siyempre. Yun ang sabi ni Martin Romualdez sa kanya sino bang amo ni Saldico? Si Martin Romualdez. O ngayon, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yan yung pinakamabigat na koneksyon. At hindi po pwede kasi sindikato yan Wala nga naman yung pinakapuon, pinakahari, ay doon kakausap mismo doon sa bataan, sa utusan ng sumunod sa kanya. Kumbaga, ang tawag dyan, Toby Chanco, chain of command. May chain of command sila dyan. Mafia yan, sindikato Huwag kang dumirekta. Kasi nga, pagka nagkabulilalyusuhan, hindi direktang tatamaan ang pinakahari ng mafia. So, sino yung unang tatamaan? Yung mga nasa baba. Yung sunod, bago yung hari. Ang nangyayari ngayon, tingnan mo, sino tinatamaan? Ang sindikato na to. Saldico, Martin Romualdez. So itulas na talaga to si Bongbong na ngayon pinipilit pang pinoprotektahan ng kanyang mga supporters, ng mga politiko, ng mga nasa gobyerno. Putang ina. At the end of the day, malaki ang pananagutan ni Bongbong Marcos. Itong mga sinasabi ni Saldico, enough na ho ito na isang ebidensya na dapat imbestigahan si Bongbong Marcos. Ano investigation? Lahat ng mga pangalan na binanggit ni Saldico, binanggit ni Gutisa, lahat ipatawag. Bakit hindi nyo gawin? Puro spekulasyon lang kayo. Puro lang kayo pagdidipinsa kay BBM at puro kayo banat lang kay Saldico. Bakit ayaw nyong ipatawag yung mga ibang personalidad at i-live ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nga, pag pinatawag, pag nagkamali kayo ng script, laglag dito si Bongbong Marcos. Di ba, Toby Chanco? Okay, at least tugma na nag-usap sila ni Alcantara, di ba? Hindi na madi-deny. Ang titingnan na lang doon, sino ba nag-offer? Ang sabi ni Saldi, si Alcantara daw nag-offer. Ang sabi naman ni Alcantara, si Saldi pumunta sa kanya. Pero assuming Alcantara offered 20% o 25% for a project. Alam mo naman mali yun, bakit mo naman gagawin? Di ba, assuming si Alcantara nagbigay nun o inoperan ka, bakit ka naman papayag? Kasi nga, mafia, korupsyon. Yan nga ang utos ng Pangulo, di ba sabi ni Saldico, mangungurako tayo. Mangunguha tayo ng kickback. SOP, bumili pa nga ako ng bahay, di ba? Yung bahay na putang ina ng Chinese ba yun? Bumili pa nga ako ng bahay para maging imbaka ng mga pera ng delivery. Sana kayo ng kagawin talaga naman. Yan ang tinatawag, Toby, na sindikato. Tapos, simula pa lang, 2 billion na a month. Terrible. Talagang terrible.
Simula pa lang 2 billion na daw a month. Alam mo kasi, Toby Chanko, talagang posible talaga yan. Kasi unang-una, bakit tinanggal agad ni Bongbong Marcos yung Presidential Anti-Corruption Commission? Na yun ang titingin sa mga nangungurakot din